Hello, mayong gabi natong tanan mga kigsunan. So, live na punta karon no sa tuang FB page. So, we discuss about mayroon pa lang may promise si Mama Mary, no? The 15 promise ni Mama Mary. So, sino yung mga talagang nagro-rosaryo? So, galing tayo sa simbahan kanina. Tapos binabasa natin ito, The Secret of the Rosary. So, ito ang ganda nito mga kapatid sa yung mga sino yung nagro-rosaryo. May promise si Mama Mary sa atin. Ito no. So, hanapin niyo itong booklet na to. Ang ganda ng promise ni Mama Mary sa taong nagro-rosaryo. So, may 15 promise po siya. Ang ganda. So, kaunti lang yung live natin kasi may may activity kami. So, the 15 promise of the Blessed Virgin Mary. So, tungkol sa yung mga mahilig sa rosaryo, no? So, ang ganda ng mensahe ni Mama Mary nung siya ay nagpakita doon sa Our Lady de Fatima, kung saan binigyan niya na promise yung tatlong bata na whoever those who pray the rosary ay may mga biyayang matanggap. Wow! Ang ganda mga kapatid So, ayan nga, dasal talaga tayo. So, yung pinaka-importante po sa buhay natin. So, ano po yung mga promise ni Mama Mary? No? Sino yung magro-rosaryo? May mga promise po siya, no? So tignan natin kung ano yung promise ni Mama Mary. Ito no. Ito yung promise ni Mama Mary sa buhay natin. So shout out muna natin yung mga nanonood natin ngayon. Si Blessed Carolino Lato, yung mga kasamahan natin sa ministry, no? So sino pa? Saka tingnan natin tong isa. Okay, so shout out at magandang gabi po sa ating lahat. So quick live lang tayo, no, pang mas ma-inspire tayo sa magdasal sa Santo Rosario. So good evening po sa ating lahat. Tingnan mo na ito, no? So, ang una pong promise, no? Those who pray the rosary. Wow, ang ganda ng mensahe ng ating Panginoon. The promise of the Blessed Virgin Mary, no? Beside the indulgence attached to the rosary, Our Lady revealed to Saint Dominic and Blessed Alan de la Roche additional benefits for those who devotedly pray the rosary. That the rosary is the prayer, with the most published magisterial papal documents. So may mga approval po ito, no? Hindi lang po ito gawa-gawa ng simbahan, no? Lahat ng rosary po na nini-recite ng Katoliko, no? Yung kahit yung mga prayer na sa loob ng mismong rosary ay lahat po yan ay may biblical basis po, no? Itong rosary na to, may biblical basis po yan hanggang sa pagre-recite natin sa Our Father, Hail Mary, Glory be. Iyan po ay may kaakibat na biblical verse po, no? Katulad ng Hail Mary, no? Pagbasahin natin yan sa Douay-Rheims Bible in the Luke, no? Saint Luke chapter 1 verse 28 hanggang 48, no?
sinabi doon sa anghel, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. So yan lahat po hanggang sa Our Father, thou art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is. Nandun yun po rin mababasa sa Matthew chapter 9, no? So lahat po ito na rosary is a biblical basis po. So yun lang po, no? So ano po mga kapatid, no, itong promise, no, ng mahal na Birhen Maria kung sino yung magre-recite ng Santo Rosario. So, ano po ang mga ano po itong 15 promise ng mahal na Birhen? Unang-una, itong una, no? Whosoever shall faithful serve me by the recitations of the Rosary shall receive signal grace. So yung may mga grace po tayong matanggap, no? Kapag tayo ay devotedly, no? Devote talaga, no? Yung parang minamahal talaga natin, no? Pag-recite ng Rosary, no? With the great devotion to the Blessed Virgin Mary. So sabi ng mahal na Birhen Maria, yung unang promise niya, whoever shall faithful serve me by the recitations of the Rosary shall receive signal grace. So signal grace are those special and unique grace to help sanctify us in our state in life. So yung may mga signal grace na matanggap tayo, no, sa buhay natin kung tayo ay nagro-rosaryo, no? So for example, no, may mga araw na parang yung buhay natin ay malapit sa mga disgrasya po. So ang gawin ng mahal na Birhen noon ay parang i-distance tayo, no? Hindi natin matanggap yung mga silot, no? Yung mga yung mga pangyayari sa buhay natin dahil magti-take over yung signal grace ng ating mga prayer na nanggaling sa Rosary. At because of the signal grace ng mahal na Birhen Maria. So makatanggap tayo ng mga grasya, no, dahil sa pagre-reset ng lalo na yung buhay natin na talagang nasa state of grace. So it help also to sanctify us, no, in our state in life. See the remaining promises for an explanation for which these will consist. St. Louis de Maria de Montfort states emphatically that the best and fastest way to union with our Lord is via Our Lady, the true devotions of the Blessed Virgin Mary. So nandito po yan, no, sa libro na to mga kapatid, no, kapag tayo ay nagre-recite ng Rosaryo. So tutulungan tayo, no, na mas mapalapit tayo sa Panginoong Hesukristo dahil may mga signal grace na galing sa ating mahal na Birhen Maria dahil tayo ay nagro-rosary. So very effective talaga mga kapatid, no, kapag tayo ay nag-rosary, no. So ang pangalawang promise po ng mahal na Birhen Maria ay itong patungkol din sa protection, no. So the second promise, I promise my special protection and the greatest graces to all those who shall recite the Rosary. So the special grace po, no, na galing sa mahal na Birhen Maria. So yun ang unang-una, takot ang demonyo nito mga kapatid, ha? Takot ang demonyo nito dahil tayo ay nagro-rosaryo. So yan dahil the protections of the Blessed Virgin Mary sa buhay natin ay talagang no, parang pinispecial niya tayo, no, dahil may devotion tayo sa Rosary. So yun, no, sabi po dito sa website din, no, Our Lady is our advocate and the channel of all God's grace to us. Our Lady is simply highlighting that she will watch especially over us
who pray the rosary. Wow. Nakatingin palagi sa atin, no, si ang mahal na Birhen Maria dahil may special protection siya sa kanyang anak, no, lalo't na yung nag-devotion sa rosary. Sabi po dito sa Lumen Gentium chapter 8, Our Lady number 62, a great more detail is available on this topic in two devotions. Mary, lahat ng mga yung devotions patungkol sa Mary ay nandito sa libro na to. So, babasahin ko kaunti yung anong laman nito, kung paano talaga ka-powerful. Ito muna yung binabasa ko ay itong promise niya. So, yun yung pangalawa. Bibigyan tayo ng special graces na galing sa mahal na Birhen Maria at sa kanyang protection sa buhay natin. No? Yun ang ayaw ng demonyo. Kasi yung devotion natin ay talagang hindi magpakali ang mahal na Birhen Maria. Talagang magprotekta siya sa mga taong mahal ang kaniyang rosaryo. No? Wow, grabe mga kapatid. No? So next is about ito pangatlo, the rosary shall be a powerful armor against hell. It will destroy vice, decrease sin, and defeat heresies. Wow! Grabe ito. Yung pangatlo, no? Yung pangatlo po ay the rosary shall be a powerful armor against hell. It will destroy vice, decrease sin, and defeat heresies. So, take note mga kapatid, a powerful against hell. The rosary. So, yung may isang santo mga kapatid na talagang nakuha siya ng demonyo, no? Yung life niya ay parang ano na talaga, no? Parang waiting na lang, no? Na pag siya ay mamatay na, sigurong ma-impierno talaga dahil yung buhay niya ay parang impernong gawain makapa-impernong gawain talaga, no? Pero kasi isa siyang satanic priest, no? Kung alam niyo yung story ni Saint Bartolomeo, yung buhay ni Saint Bartolomeo talagang inaalay niya, no? Parang may subjugation na, no? May blood compact na sa demonyo dahil yung gawain niya parang maka-impierno na talaga. Pero kasi hindi niya alam kung ano talaga ang patutunguhan. Akala niya yung ginagawa niya ay tama, no? Nung mas na-empowered siya sa Catholic faith, lalo't na-empowered yung buhay niya sa kay Mama Mary, doon niya mas na-empowered yung kaniyang sarili na mag-devotion, no? So, yung anak ko. It's okay, nag-live is good. So, iyon, no? Yung anak ko. So, no. So, the rosary shall be a powerful armor against hell. It will destroy vices, yung mga makasalanang gawain natin, no? Yung mga maling mga gawain. So, makatulong din sa atin ito, no? Dahil yung rosary ay will destroy all heresies and decrease sin. So, tutulungan tayo dahil sa grasya at yung tulong ng mahal na Birhen Maria. This promise, along with the next, it's simply the reminder on how fervent prayer will help us all grow in holiness by avoiding sin, especially a prayer with the excellence of the rosary, and increase holiness. So, kapag yung buhay natin ay hindi pa talagang parang ano pa, no? Yung parang shaking pa yung life natin, may mga distraction pa, may mga ano pa, yung mga hindi pa natin maintindihan yung buhay natin. So, just recite always the rosary, no? Just recite always the devotion of the Blessed Virgin Mary. No, rosary is powerful against hell. Wow. Yun nga sabi ko si Saint Bartolomeo, alam nyo? Ayun, sakit
Okay. Sorry yung anak ko. So yun mga kapatid, no? Patuloy tayo, no? Patuloy tayo. So yun, no? Yung buhay ni Saint Bartolo Longo, kung alam nyo, yung sabi niya, if you want to understand your life, if you want to understand the vocations, no? If you want to save your souls, just recite every day the rosary, no? It will convert thousands of sinners. Wow. Pero may kaakibat po yan. Hindi po pwede na mag-rosary lang tayo without receiving the Eucharist itself, without confessions itself, no? It's very dangerous din po yan mga kapatid. Pero pag struggle mo yung pag-attend ng misa, lalo na yung Sunday kasi may sobrang busy mo, hindi mo na mapakali yung time mo. Pero when you recite always to ask the help of the Blessed Virgin Mary, you recite the rosary, Mama Mary will help us talaga, no? Mama Mary will help us talaga mga kapatid. Kasi the strongest and highest and much effective saints in heaven is the Blessed Virgin Mary. Very effective talaga yan, no? Sabi ni Saint Louis Maria de Montfort mga kapatid. Then if you want to help to change other people, offer them the Holy Rosary, especially in your family mga kapatid. Yung family nyo hindi nyo na maintindihan, may mga habitual sina, no? Offer them the Rosary, offer it to the Blessed Virgin Mary, then Mama Mary will help them, no? This ito pong sabi ng pangatlong promise ni Mama Mary mga kapatid. The Rosary shall be a powerful armor against sin. It will destroy vices, decrease sin, and defeat heresies. Yan ang, tandaan nyo yan mga kapatid, yan ang pangatlong promise ni Mama Mary. It will destroy vices talaga. Yung may mga addiction yung mga family niyo, addiction of lust, addiction of alcoholic, no? Addictions of drugs, because you never pray them the rosary. You always condemn them, no? Yan nga walang nagbago sa buhay natin kasi palagi na lang tayong nag-condemn sa isa't isa. We are not praying for them. We are not offering them the rosary. Mga kapatid, yung kulang natin sa buhay. Yun yung ang wala sa atin eh, no? Dahil kinukondemn na natin lahat. Yun, it's very dangerous po. So wala tayong naitulong sa family natin dahil palagi na lang tayong nag-condemn sa isa't isa. Sabi ng mahal na Birhen Maria, just offer them the rosary and I will destroy all their vices. Yan ang pangatlong promise ng mahal na Birhen Maria, kapatid, no? Yan ang promise ng mahal na Birhen Maria, no? Saint Louis Maria de Montfort state, since Mary alone crushed all heresies, as we are told by the Church under the guidance of the Holy Spirit, that is from the source of office of the Blessed Virgin Mary. Number 167, the true devotion to the Blessed Virgin Mary. Yan po ang pinaka most effective mga kapatid, no? Pag nalungkot kayo dahil may yung family niyo may mga maraming vices, yung family niyo may maraming mga addiction, ang gawin niyo lang, offer the rosary. Then yung promise ni Mama Mary, 15 po ito, pero yung pangatlo ang ganda, no? Ang ganda ng promise ni Mama Mary.
No, so ulit, ano po ang pangatlong promise ng mahal na Birhen Maria? The rosary shall be a powerful armor against hell. It will destroy vice, decrease sin, and defeat heresies po. No? 'Yon ang pangatlong promise ni Mama Mary sa atin. Wow. No? So kapag kayo ay hindi na maintindihan yung family nyo, may mga division na, paragi na lang walang ng isang linggo po, lahat ng linggo nyo ay palagi na lang pong nag-aaway. May spirit of demonic manipulation na yan inside, no? The spirit of anger. So sabi ni Mama Mary, it will destroy all heresies po, no? Ano po sabi ni Mama Mary? It will destroy all heresies. Wow, grabe, no? Grabe, yan ang promise ni Mama Mary. So, yung pang-apat, so yun po ang pangatlo ha. So, tandaan niyo po yan mga kapatid, kasi yan po ang pinakamaganda po sa atin, no? So ano pong pang-apat mga kapatid na? Wait, sa bubibi ha. So, tignan natin yung pang-apat. So, yun, ang anak ko. Si Orduas Arbos Maria. Ano, si Sister. Hello, good evening po mga kapatid. No? Yung anak ko. Palaging lumalapit sa atin eh. No? Kasi, papa's girl po yan. So, yan po, no? Mga kapatid. So, ano po yung pang apat na promise ni Mama Mary? Tignan natin. So, ano yung wait, hinahanap ko na nawala eh. So shout out muna natin yung mga kapatid nating nanood. So paki-share po sa live natin ngayon para mas marami pa po tayong bigyan ng inspiration, no? Sa patungkol po nitong promise ni Mama Mary, no? So sa live natin. So pinagsikapan natin ngayon na makapagbigay tayo ng kahit kaunting mga aral, no? Patungkol nitong ating pananampalataya, no? Wait muna ha, hinahanap ko pa, nawala eh. So yun, ano lang po muna, shoutout po, no? Sino po yung magpa-shoutout sa atin? So ito na, no? So iyon, yung isa tignan natin. Okay, yan, ito. So yung the 15th promise of the Blessed Virgin Mary. And then next, so yan natin, nawala yan eh. Ito. Okay, so yan. So shout out muna sa mga nanood natin ngayon. Si Sister Nini Ann Fantes, good evening. Kone Felisan, good evening. Si Brad Noel Conde, so good evening bro. So atong mga last day dito ta sa imuhang kauban nga gi-refer bro, no? So and then they pray the rosary
every night. Wow. Gumaling po siya sa kanyang sakit, ha. So, yung binisita namin kahapon. Yung unang araw pa, no. So ano po yon? Next is the pang-apat na mensahe po, no. So pang-apat na mensahe ng mahal na Birhen Maria patungkol sa rosaryo. So yung ano pong pang-apat, sabi dito, it will cause virtue and good works to flourish. It will obtain for souls the abundant mercy of God. It will withdraw the heart of man from the love of the world and its vanities, and it will lead them to the desires of eternal things. Oh, that souls would sanctify themselves by this means. So, ang ganda nito, no? So, yung itong rosaryo pang-apat, so sabi dito, it will cause virtue and good works. So, when we recite the rosary faithful and devotions, sabi ni Mama Mary, nabibigyan tayo ng maraming virtues sa buhay natin, no? At saka yung mga gawain natin, no? It will make a more abundant mercy from God, and it will withdraw all vanities from the world. At ito po'y magtuturo sa atin paano natin mahalin ang gawain ni Kristo, hindi lang sa mundo, hindi lang dito sa mundo. So, yung palagi tayong nagro-rosary, the grace of true prayers of the rosary tutulong sa atin na iiwanan itong walang kabuluhang dito sa mundo. Grabe mga kapatid, no? And it will sanctify ourselves to know more the things which is very important in our life, and especially the souls. So, yun, alam natin, yung mga taong hindi mahilig sa prayer, no, kahit hindi lang sa rosary, yung personal devotion nila, no? Yung mga taong walang personal devotion, yun yung mga taong attached pa sa mundo. Kaya nga takot silang iwanan dito dahil wala sa kanila yung prayer. No? So alam mo, yung sa Biblia, yung Hebrew chapter 11 verse 6, no? Yung makapagbibigay saya ng Panginoon, yung prayer natin. Grabe, no? Yung para bang in other words makapagligaya, no? Sa Diyos, yung prayer natin sa Kanya. Yung love natin sa Kanya, no? Ang ganda. It will most sanctify ourselves, no? And to destroy the desire of the world, and will lift them to the desires of eternal things. Wow, ang grabe, no? Kapag tayo ay nagro-rosary, ini-inspire tayo sa mahal na Birhen Maria, na iwanan mo yan lang mga bagay-bagay diyan sa mundo, no? Walang kabuluhan yan. It's just only the temporal things. Doon tayo sa eternal things, no? Eternal things in which to glorify our soul. No, yung pang-apat, no? Kaya nga tignan natin, marami ding mahilig sa rosary, pero bakit hindi nag-increase yung virtue nila? Maraming nagre-recite dyan, pero bakit hindi nag-improve yung sarili nila, yung virtues nila? Dahil walang deep devotion yung sarili nila, no? Walang faithfulness of prayer, no? Hindi authentic. Kasi pag authentic yung prayer natin, it will convert us more virtuous, ang sabi ni Mama Mary. So yun, no, kunin din natin yung pang-apat, no? Yan yung promise ni Mama Mary, pag tayo ay palaging nagro-rosaryo,
It will protect us from hell, yung pangatlong promise niya. It will obtain more graces ang sanctifying. Lalo't na yung pinagsabay natin, everyday nag-receive ka ng Eucharist. And then pagkatapos, you recite the rosary. Wow, grabe yun ha. No? It will destroy all the vices. No? Then may special protection tayo galing sa mahal na Birhen Maria. Wow, ang grabe. Ang ganda yun mga kapatid, no? So yun, no, yung pang-apat, it will increase more virtues and it will give us enlightenment from the world of eternal life, not the world, the things of this world, no? So maiwanan lang yan, just only the as parang temporary things dahil nandito pa tayo sa mundo, no? So, but the most important is the eternal life, no? Din pag palagi tayong nagre-recite, maintindihan natin na ito yung mga bagay na parang wala lang, no? Lord, I just inspired more. I inspired the power of God. I inspired the grace of God that I need for the save of my soul. Yon. Bigyan tayo ng enlightenment through the power of the rosary. Yan pong sabi ni Mama Mary, mga kapatid. Ang ganda. Wow. So yung panglima, promise ni Mama Mary. So basahin muna natin yung mga nag-comment natin ngayon. So paki-share po ito ha. Para lalo na yung mga relatives nyo na hindi talaga mahilig sa prayer, doon dito nila malaman ano talaga ang effectiveness kung tayo'y nagdadasal ng Santo Rosario. Lalo na yung talagang minamahal natin yung gawain natin, no? Paki-share po para marami pa tayong ma-inspired, no? So, ano po yung panglima? Yung panglima po, the soul which recommends itself to me by the recitations of the rosary shall not perish. So, wow. Yung prayer na yung taong nagdadasal ng rosaryo, ni-recommend yan, no? I-recommend yan ni Mama Mary sa kanyang anak na itong tao na to may palaging nagro-rosaryo sa akin, then I will recommend it. No, wag mo itong hayaan na papunta sa impyerno, hindi mailigtas yung kanyang kaluluwa. No? So yun po sabi ng ikalimang promise ng mahal na Birhen Maria. Wow. Ang ganda mga kapatid, no? Kaya nga palagi tayong magdasal ng rosaryo, lalo na yung family natin, isalin natin sa rosaryo, no? Kasi tutulong ang mahal na Birhen Maria sa atin na hindi tayo hayaan na yung kaluluwan natin ay mapunta sa impyerno dahil tutulungan tayo sa mahal na Birhen Maria. Lalo na yung prayer natin is so much in love sa Kanya. Yung panglima po ito na promise. One time, I read the book of the story about the Blessed Virgin Mary, mga kapatid, no? May isang guro na nagkasakit, no? Pero nung hindi pa siya nagkasakit, araw-araw po siyang pupunta sa simbahan dahil sasali siya ng Santo Misa, and then yung confession niya is regular talaga, no? It was the story of one of the story na nabasa ko patungkol sa devotion of the Blessed Virgin Mary, no? And then nung nagkasakit siya, yung emergency talaga kasi yung sakit niya ay parang breast cancer. Then sabi ng doktor na itong buhay mo, ma'am, ay hindi na po parang gumaling pa dahil nagwi-weak na yung immune system mo dahil yung cancer cells ay parang lumalala, no? Parang talagang kumakalat na sa buong katawan mo. And then that time, sabi ng ang guro ng pasyente nung may sakit na gawin mo lahat, doc, no? Kahit iano mo pa yung parang i-chemo mo ako, no? Kahit may operation pa tayong gawin, chemotherapy, and then gawin mo lahat.
upang gumaling yung sakit ko. And then yung parang nag-operation na po sila, ini-injectan yon ng doktor ng anesthesia. And then nung unti-unti na yung parang bumablurred na yung paningin niya, parang may nakita siyang liwanag na parang unti-unti siyang pumapasok doon sa liwanag. And then sabi po niya, Mama Mary, tulungan mo ako, no? Pagalingin mo po yung sakit ko. And then they recite the one rosary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. No, sabi niya. So yung pag narinig niya yung dasal na yon, parang bigla siyang parang unti yung lakas niya parang nawawala na. Hanggat hindi na siya makapag-recite, no? And then bigla na lang pong may nagsalita, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Alam niyo mga kapatid, no? Alam niyo, nung parang may vision siyang nakita na yung parang may kaluluwa na, no? Ito, love. Hindi, mami, butang iba ko. Ito, mami. Isang anak ko, no? Ito, angkol makita. Butang iba, bubbles. Ito, bubbles ko. Sige, nag-live pa ko. So, shout out muna sa nanonood natin si Nurse, no? So, ang ganda ng promise nito ni Mama Mary. Wait muna. Ay, sakay nag-live ta. Ikaw sana. Ayay. So ito. So patuloy tayo mga kapatid. So shout out muna natin itong si Sister Maria. I always pray rosary. Mama Mary's promise. Wow. Thank you ha. So comment muna, no? Sino pang mahilig sa Santo Rosario? Sabay-sabay tayo mga kapatid ha. No? Sabay-sabay tayong magdasal ng Santo Rosario. Siguro na to, mami ko. So, sabay-sabay tayong magdasal ng Santo Rosario. Okay? So, patuloy tayo mga kapatid sa ating topic ngayon, no? Si Sis Ninia and Fuentes. Out sa kuro, mag-prayer pa po ako ng rosaryo. Sige po, no? Dasal po tayo, no? So ipagdasal niyo po kami. Then kanina I prayed the rosary naman po. So ngayon naman pagkatulog ko, then I always pray. Lalo na yung the power of the chaplet of the divine mercy. So bukas itatakol ko po 'yan, no? Ano din yung parang promise po, no? Patungkol sa chaplet of the divine mercy. So let us promote the prayers of the church, not our prayer po mga kapatid. Prayer of the church po, yung effective prayer po. Kasi marami na pong mga marami na pong mga prayer na hindi naman effective, no? Based on their emotion lang. It's very dangerous. Prayer po nanggaling sa puso, hindi lang po sa emotion, no? Iyan po sabi ni Kristo in Matthew chapter 15 verse 8 to 9, no? May mga aral kayo na galing lang sa inyo, no? Not just in by heart. So we pray it because we love,
no? And we love that, that's why we pray. So patuloy tayo mga kapatid, no? 'Yon, no? Nangyari nung babae na 'yon nung yung sakit niya, they go under the operations. Doon na lang nalaman na parang may na vision niya yung mga taong talagang parang na ang babagsak na talaga sa impyerno. Yes. And then parang may narinig siya na nung babae na lumalakad na papuntang yung parang yung may malalim na talagang may impyerno na talaga siya. Yung pangatlong lakad niya, and then may nagdasal na nagsabi ng Hail Mary, full of grace. And then bigla na lang inihatak siya na ni Mama Mary talaga. Siya, anak, wag. And then parang na-save siya talaga. It just one prayer of Holy Rosary. Yung kaluluwa niya ay na-save talaga ng mahal na Birhen Maria. So yun yung visions na nakita niya. Yun, no? Nang biglang may tinig na ng babae na parang ang gandang tignan. Ang bangin yon. Yes, sister, no, bangin, no? Malalim, no? Yung bangin nata yun na parang ang lalim na, no? Nang dahil sa prayer of the rosary, na save yung soul niya, no? Yung kaluluwa niya talaga, no? So that is based on the true story po mga kapatid, no? Just based on the true story po. So no, may din yung magandang story din na kay Father Stephen Shar, no? Pari po yan from US po, no? I-search po niyo mga kapatid si Father Stephen Shar. Nang dahil sa isang prayer, dahil yung buhay niya, no, in one a day, isang prayer lang din yung ginagawa niya, yung rosary, no? Pero nakapagligtas po sa kaniyang kaluluwa. So yun po ang promise ni Mama Mary. Pangatlo po yan. At saka pang-apat, you will not be perish, no? You will not be perish of the souls, eternal damnations. Nire-recommend tayo ni Mama Mary sa kanyang anak, lalo't na't palagi tayong nagro-rosary. Wow! Grabe po mga kapatid, no? Yung magdasal talaga tayo mga kapatid. The rosary is powerful mga kapatid. Takot ang demonyo sa taong nagro-rosaryo. Kasi promise po yan ni Mama Mary, may special protection tayo, no? Lalo't niya, pag tayo'y nagdadasal with great devotions and humility, is very effective po mga kapatid. Bakit hindi po effective yung pagro-rosary natin? Dahil nasa bibig lang lahat. Hindi po galing sa puso, no? Maraming mga nagro-rosary pero galing lang sa bibig, hindi po galing sa puso. Kasi nagro-rosary nga naman pero ang bilis, no? Yung Hail Mary, tapos yung kasama niyang nagre-response ng Holy Mary, sabay-sabay silang mag-amin. No? Hindi talaga devotion mga kapatid, no? Kaya nga when you pray the rosary, pray with devotion, no? Kahit isang oras pa yan. Alam mo yun, si Pope John Paul magro-rosary mga kapatid, no? Para talagang nakipag-usap sa mahal na Birhen Maria. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Yan, no? Parang talaga bang every word is talaga nilagay sa puso ni Saint John Paul. Ganyan siya mag-rosary, no? So yan, no? Yung panglima, promise ni Mama Mary, the soul which recommends itself to me, and he or she will not be perish. So wow, yan ang promise
panglima ni Mama Mary. So shout out muna natin yung kasama natin si Eva, Sister Eva, si Ate Eva Habanel Babier. Kumusta ate? So kita-kita ta Domingo ha. No? So yan mga kapatid, no? So ano pa? Itong ano ito? Pang-anim. So ano pong sabi dito? Lip service prayer. Wow, yeah. Sakto te, no? Lip service prayer. Sabi bilipe kay demonyo ana, no? Sa bibig lang lahat, no? Hindi sa puso. Kaya nga walang effective yung prayer natin dahil nasa bibig lang lahat, no? Lip service prayer, no? So kaya nga upang maging effective po ito, talagang isa puso natin, no? Kasi tutulungan tayo ni Mama Mary. Nasa 4 promise po yan, no? Yung binigay ko kanina, yung ano pong 4 promise, ika-4 na promise ni Mama Mary. It will grow more virtuous, no? And works to flourish. Abundant graces from the mercy of God. Wow, grabe po mga kapatid. So yun yung pang-4. So pang-6 po, whoever shall recite the rosary devotedly. Bakit may devotedly? Kasi maraming nagro-rosary, lip service prayer lang, no? Hindi galing sa puso. So, ano dito? Whoever shall recite the rosary, no? Devotedly. Anong sabi dito? Pang-6, devotedly applying himself to the considerations of its sacred mystery shall never be conquered by misfortunes. God will not chastise him in his justice. He shall not perish by unprovided death. If he be just, shall remain in the grace of God and become worthy of eternal life. So, iyan po, no. Thank you, no, Ate Eva from Menglanelia, kasamahan natin sa ministry. Nung sabi po ni Mama Mary sa pang-6, whoever shall recite the rosary devotedly, applying himself, is worthy of considerations of its sacred mystery. So, parang ini-imitate natin yung every mysteries of Christ. And it will not become misfortunes. Hindi po magiging useless lahat. Parang wala lang. Walang kabuluhan. But God will not chastise him. No? And it will become worthy of eternal life. Wow. May yung parang kamatayan mo, no? Pagdating na yan, it will become worthy to eternal life. So, hindi magiging sudden death lahat. Lahat talaga ay parang may tadhana lahat ng buhay mo dahil nagro-rosaryo ka. Parang inaano ba? Parang sa Bisaya pa hanay, no? Hanay ang tanan sa atong kinabuhi nga moabot, no? So, yon, grabe ang promise ni Mama Mary sa pang-6. So, pang-7 po, whoever shall have devotion, a true devotion of the rosary, shall not die without the sacraments of the church. Ito pinaka-importante po to mga kapatid, ha? No? Ito pinaka-importante. Kasi marami pong nangyari na sudden death but they did not receive the sacraments of the church. Pero ang sabi po dito, kasi yung sacrament po, in the hour of death, yan po ay mag-accompany po, no? Sa buhay, sa kaluluwa natin, patungo sa judgment ng Panginoon, no? Kasi signal grace po yan mga kapatid, no? Na talagang walang mangyari sa souls natin dahil unite tayo kay Kristo. Dahil may sakramento tayo. So ano pong nangyari? No? Katulad ni Venerable Bishop Teofilo Camumot, no? May yung alam niya yung parang kamatayan niya, alam na niya na
darating yung araw na kunin na po siya sa ating Panginoon, pero madidisgrasya po, no, yung sinasakyan nila. Pero alam na ni Venerable Bishop Teofilo Camumot yun, mga kapatid, no. Kaya nga piniprepare siya ni sa ating Panginoon dahil alam niya yun. Pero they receive the sacraments of the church. Pinaka-importante yun, na receive na tayo lahat, no. Yan ang unang promise ni Mama Mary sa buhay. Kaya nga mag-recite tayo, no. May kasama kami, no. Galing po, may ating basahin po ito muna. So wait muna, shout out muna natin mga kasama natin, si Ses Maria, our boss Maria. Yes bro, magbiyahe ko midnight sa probinsya, 12 AM. Dili ko muhunong magrosaryo hangtod maabot. Wow! Yan, powerful po yan, kapatid. No? Powerful po yan, sis. No? Kaya nga, kahit saan tayo, kahit magbiyahe na tayo, sa kahit nagkahiga na, pray the rosary. As long as you pray it because you love, not just because you are afraid of harassment. You are afraid, magdasal ako ngayon dahil takot ako, ano na nang mangyari. No. Magdasal kayo dahil alam nyo, mahal natin ang pinapaniwalaan natin. Mahal natin ang mahal na Birhen Maria. Alam natin kung paano ka-effective ito. Because we love the Blessed Virgin Mary. Not just because of their promises, but because we love. Yun. Yung pinaka-effective na yun, mga kapatid. Takot ang demonyo na. Okay? So, patuloy tayo. No? So, ito, no? 15, ikapitong promise ng ating mahal na Birhen Maria. Whoever shall have the true devotions for the rosary shall not die without the sacraments of the church. Wow, grabe mga kapatid. Grabe. Itong promise ni Mama Mary. So, hindi niya ipahintulot na tayo ay mamatay na walang sakramento ng simbahan. Dahil ito po ang promise ni Mama Mary. So, ang ganda po. Kaya nga, yung may mga taong nagro-rosary, no, nakapag-receive talaga ng anointing of the sick, no, nakapag-communion na, no, and then doon na sila namamatay. So very ready talaga dahil naka-receive sila ng sacraments ni Kristo. So ikawalo, those who are faithful to recite the rosary shall have during their life and at their death the light of God and the plenitude of His grace. At the moment of death they shall participate in the merits of the saints in paradise. Wow! Kasama natin yung mga santo. Then makatanggap po tayo ng maraming graces, and also the light of Christ. Matanggap natin in the hours of death. Parang may those who are faithful to recite the rosary shall have during their life and at their death the light of God. Yung parang ilaw ng galing sa Diyos kapag tayo'y nagro-rosaryo. Kaya nga yung may mga harassment, yung mga possession na nangyari, talagang yung mga santong tinatawag nila, yung dinidevotion nila, lalo't yung mahal na Birhen Maria, kahit hindi mo patawagin, darating at darating talaga yan, dahil it will also the grace of God. Grabe kaayo, kanindot mga kaigsuunan nya, usahay magtinapulan pata naan naman day ni grasya, no, samo lalot na tayo ay nagdadasal, nagre-receive ng communion, also we receive the sacrament of confession. May power na talaga ito. So yan, no, galing kay Ate Eva, nindot magrosaryo while nagbiyahe kay ang mga pasahero nga sabaan manghilom, mao na ang akong kasinat. Wow,
maikog naman, no? Maulaw man dahil kay may nagro-rosaryo, no? Maikog kay may nagrosaryo. Mo na inigtan-aw nila na nagrosaryo, di na sila magkiyat. Mauwaw mo. Tabian kay mo, no? Usik-usik ang oras. Okay? Ika-siyam. Ninth promise of the Blessed Virgin Mary. So, ulitin ko, no, paki-share po sa live natin para maraming mga taong ma-inspired natin ngayon sa rosary niyo. It is so much effective, mga kapatid, ng rosaryo. So let us spread the rosary. Ito po ang una at panghuli sa ating ministry to promote the power and effective of rosary. Kasi marami nang hindi alam nito. Nagro-rosaryo pero hindi nila alam na may akibat pala itong promise ni Mama Mary. The ninth promise. Ano pong ninth promise ni Mama Mary? I shall deliver from purgatory those who have been devoted to the rosary. Wow! Di-deliver tayo. Saan tayo i-delivered? Hindi sa purgatory, hindi sa impyerno. I-deliver tayo ni Mama Mary papuntang langit. So ililigtas tayo sa purgatorio. Wow. Those who devotedly, pero hindi lang po rosary lang, nagre-recite lang. Hindi po, may requirements po. Ano pong requirements? Ito, sabi ni Mama Mary, I shall deliver from purgatory those who recite the rosary devotedly. Talagang devoted talaga. Mapagmahal talaga sa rosaryo, mga kapatid, no? So those who recite the devotedly the rosary shall deliver them from purgatory. So if you want to save your soul, lalo na yung mga relatives nyo, ipagdasal nyo sa rosaryo, not just once but twice, mga kapatid. Nawag na po ng anak. Wait sa kay nag-live si Daddy. Okay, akong anak na nawag na po. Wait sa mga kapatid. No? So, ayan na, ika-siyam na tayo.
Okay. So, okay, let's continue. Okay, so kumusta mo din ha? So, to shout out ang mga nagtanaw karon mga kaigsunan. Si So, propaganda sa ta mga kaigsunan ha. So, propaganda una ta. So, kinsa tong mga willing mag-order sa atong Catholic Faith Defenders t-shirts. So, bagong print, bagong tahi na mo, t-shirt lang. So, mao ni mga kaigsunan. No? So, nanay mga nag-order. So, ang likod ani, from the Latin Catholic Fide Defensoris, Mapa, Luzon, Visayas, Mindanao, and then hashtag 1CFD. So, kinsa tong mga mag-order, please PM me in my personal account. So, ito po yung page natin. So, PM me from Clyde Gitgano. Ano, okay? So, shout out sa mga kaubanan na to, no? Nga kanuning nagsuporta sa atong ministry, no? Ato shout out to mga kaparian, atong spiritual director si Father Luigi Maria Martinez, and also our supporting priest, no, si Father Ginis Boltron. Nga ato ang pari nga kanunay suod nga naa kanunay pod nag-abag sa atong ministry sa deliverance and exorcism. So from Bantayan, nanis Father Ginis sa Bantayan Bantayan Island in Madrid Dihos, St. Francis of Assisi Parish. So siya may parish priest. So thank you so much mga kapatid. So okay, patuloy tayo sa ating topic, no? So yun, no? So sabi po ni Mama Mary in the 9th promise, I shall deliver from purgatory those who devotedly recite the rosary. So may promise si Mama Mary na talagang i-deliver tayo in purgatory. I-deliver tayo from purgatory kapag tayo ay nagre-recite ng rosary devotedly, not just in lip service. Okay? Devotedly talaga. Sabi po ni Ate Eva, so sa kanyang comment, nindot magrosaryo while nagbiyahe kay ang mga pasahero nga sabaan manghilom, no? Sakto kaayo kate, no? Ang maikog man. So ano pong ika-10 promise ni Mama Mary? Ang 10 pong promise ni Mama Mary, ito ay the faithful children of the rosary shall merit a high degree of glory in heaven. So parang may degree pala sa langit accordance with their spirituality. Sabi ni Mama Mary, the faithful children of the rosary shall merit the high degree of glory in heaven. So, okay lang kahit hindi tayo high degree sa langit. Ang importante nakapasok tayo. So, just enough for us. At isa makita natin yung mga minahal natin, lalo na yung Panginoon at saka si Mama Mary. So, pagdasal tayo ng rosaryo mga kapatid, upang tayo ay makatanggap ng merit, mga merito galing sa kanila, lalo na yung langit, yung heaven mga kapatid. Kahit hindi lang high degree yung makuha natin, as long as nakapasok tayo sa langit. Yun ang unang mission natin dito sa mundo, na tayo ay makapasok sa bahay ng ating Panginoon. Kasama yung mga santo, kasama yung mga family natin, makikita na natin kapag nandun na sila sa langit. So, the 11th promise of the Blessed Virgin Mary, you shall obtain all you ask of me by the recitations of the rosary. So, may mga hinihingi ka pa na hindi natanggap.
baka hindi ka pa nakapag-rosaryo, wala ka pang confession. So upang tayo'y makatanggap ng ating mga minimithi, ng ating mga hinihingi po, hindi pa natin natanggap, ipagdasal natin palagi sa rosary, mga kapatid. Pagdasal tayo ng rosary. Ito po'y pinaka-epektibo po sa lahat, mga kapatid. Grabe po ito ni Mama Mary. Magdasal tayo ng rosaryo. Gusto mong magbago yung buhay nyo, magdasal kayo ng rosaryo. Gusto mo ng may convert mo yung family mo, yung mga anak mo na matitigas na, pagdasal mo ng Santo Rosaryo. Ayan po ang mga sikrito. Padre Pio, they prayed 100 times of rosary every day. Saint Dominic de Guzman, yung isang Albigensian heresies, yung isang tao, inaatake nila yung 50 deacons of rosary. They possess more than 50,000 of demons inside the body. 50,000 of demons. Pero ano po nakatalo sa kanila? Yung mga demonyo. Saint Dominic de Guzman prayed the rosary upang ma-liberate po yung taong napopossess of 50,000 of demons. Wow, grabe. So much demons inside the body. But only the rosary, they liberated from the hands of demon. Pray the rosary po. No? All those who propagate the Holy Rosary shall be aided by me in their necessities. No? Yung mga pangingailangan natin, bibigyan tayo. Nandyan ang mahal na Birhen Maria. Wala nang tinatakutan pa. Dahil nandyan ang mahal na Birhen Maria po. All our necessities, Mama Mary will help, mga kapatid. No? So, ito, yung 13th promise po. Ano pong 13th promise ni Mama Mary? I have obtained from my divine Son that all the advocates of the Rosary shall have for intercessors the entire celestial court during their life and at the hour of death. Yung angels po, all the celestial court, yung mga angels, accompany sa ating buhay ngayon kapag tayo nagro-rosary. No? Hindi tayo parang automatically maharas ng demonyo dahil nandyan yung celestial court, yung mga angels, no? Tutulong sa atin, protektahan tayo. They obtained because of the Blessed Virgin Mary. They asked the permissions of God. Grabe, ang ganda, mga kapatid. 14th promise of the Blessed Virgin. All who recite the Rosary are my son and brothers of my only Son Jesus. We become the brothers of Jesus Christ. We become sons and families of our Lord if we always recite the Rosary. We become true sons because of the Blessed Virgin Mary. Tutulungan tayo. 15 promise. Ito po yung 15 promise. Devotions of my Rosary is a great sign of predestination. Destined na tayo papuntang langit, hindi papuntang impyerno. Ang ganda ng promise ni Mama Mary. The 15th promise is a great sign of predestination. So, ano po bang predestination, mga kapatid? No? Tignan natin. Predestinations. Ano po bang predestination? Ang ganda ng ika-15. So, tinatalaga talaga. So, ano pong sabi nito?
Ang predestinations ay tinatalaga. So, kapag tayo ay nagro-rosaryo, tayo ay tinatalaga na ng mahal na Birhen Maria papuntang langit. Yun ang mga yung mga parang sikreto ng mga santo. Na they always pray the rosary. Saint Padre Pio, akalain mo 100 rosary a day. Yan po a day po, 100 rosary. Grabe si Padre Pio, kaya nga takot na takot ang demonyo kay Padre Pio kasi yung umaalib yun, no, parang baga ba sa apoy, no, parang umaapoy yung pagmamahal ni Padre Pio sa mahal na Birhen Maria, no. Yung Battle of Lepanto, no, alam nyo, because of the rosary po yun, no. Nung year 1571, the Battle of Lepanto, which halted Ottoman expansion in Europe and the peaceful Soviet withdrawal from Austria, it because yung mga tao na yon nagdasal ng rosaryo, nailigtas sila ng dahil sa rosary. Yung sa Pilipinas, people power because of the rosary. Austrian Liberation 1951, yung nangyari yung World War II sa Austria's liberations. A rosary crusade of reparation with over 500,000 people lead to the unexpected peaceful departure of Soviet Communist forces. They prayed a lot of rosary. Then they gathered 1 million of people. Ang ginawa nila, nag-crusade sila doon. Nagdasal sila ng Santo Rosario. Yung sa Hiroshima bombing in 1945, the Jesuit priest survived the atomic blast in Hiroshima, Japan ata to nangyari in 1945, suffering no radiation sickness kasi yung nuclear bomb noon, yung radiation ng pagputok ng nuclear bomb, yun enough na yun ubusin lahat ng tao noon. But yung isang may devotion na parang priest on, Jesuit priest, they prayed the rosary. They prayed rosary. Din nangyari, parang tumigil. Always remember mga kapatid, ang promise ni Mama Mary sa atin, sa Our Lady of Fatima. Pray the rosary to obtain peace from the world. Pray the rosary. Bakit parang ang mundo natin ngayon? Kasi wala nang serious na mga taong nagro-rosaryo. Just lip service na lang lahat, bibig na lang. Yung gawan natin, promote us the peace to the rosary. Mga kapatid, let us promote the rosary every day. No? Yung 1986, the Philippines EDSA revolution, the overthrow of the corrupt and Marcos regimes was achieved peacefully by millions of people praying the rosary. Praying the rosary. In 1986 po nangyari. Because nagkaroon ng peace ng dahil sa rosary. And let us pray the rosary mga kapatid. Let us promote the power of the rosary. Yan, we obtain peace. Bakit wala ng peace sa atin? Bakit wala ng peace dito sa family natin? Wala nang nagdadasal ng rosaryo. Lahat na sa cellphone na lang, tunganga na lang sa cellphone. Wala nang nag-rosary. So, upang magkaroon tayo ng peace, let us pray the rosary. We can conquer the evil works through the rosary. Sa 15th promise, the rosary is a great sign of predestination. Itanatalaga na tayo, no, sa langit. So yun po, no. God bless po din sa mga nag-send ng stars. Si Noel Kunde, they send 10 stars. So thank you and continues to support us in our ministry. So thank you po mga kapatid, no, sa mga
binigay niyong suporta sa ministry natin. So, God bless always mga kapatid. And pray always the rosary. Pray the rosary. God bless. Yan lang po ang topic natin ngayon. Na the 15th promise of the Blessed Virgin Mary in the Holy Rosary. So, God bless po mga kapatid. Ang Diyos na may manalangin sa atin palagi at sa proteksyon ng ating mahal na Birhen Maria. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. God bless at magandang gabi po sa ating lahat. Ave Maria. So, shout out po natin lahat. Yung mga nanood natin ngayon. So, sino pa, no? Hindi nagko-comment. So, mga shout out natin ito lahat. God bless po. God bless. So, paki-comment po. Pa-shoutout natin sinong manonood natin ngayon. So, God bless at magandang gabi po. So, yun.